kanlungan sa gitna ng mga bagyo ng buhay, kundi nagiging bukal din tayo ng pag-asa at kagalingan para sa mga tao sa ating paligid. Ang kapayapaan ni Jesus ay tunay. Ito ay makapangyarihan at kaya nitong baguhin ang lahat sa ating buhay at sa mundo. Siyang ang pagiging mapagbigay. Ang pagiging mapagbigay ay isa sa pinakamakapangyarihang virtud na itinuro ni Jesus at direktang sumasalamin sa puso ng Diyos. Sa mundong madalas tayong hikayating mag-imbak para sa sarili at mag-isip ng makasarili, tinatawagan tayo ni Jesus na kumilos ng kakaiba. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan. Lucas 6:38. Ang simpleng pahayag na ito ay naglalaman ng isang malalim na prinsipyo na may kakayahang baguhin hindi lamang ang ating buhay, kundi pati na rin ang buhay ng mga nasa paligid natin. Hindi tayo hinihiling ni Jesus na magbigay lamang ng ating labis o ng mga bagay na komportable nating ibigay, kundi hinahamon na tayong maging bukas palad sa anumang mayroon tayo sa lahat ng pagkakataon. Ang kanyang paanyaya sa pagiging mapagbigay ay isang paanyaya na buksan ang ating puso, hindi lamang upang tumangka, kundi upang magbahagi sa mga higit na nangangailangan. Ang pagiging bukas palad ayon kay Jesus ay hindi lamang tungkol sa mga material na donasyon, kundi tungkol sa puso sa iyong paraan na patuloy na magbibigay ng hindi naghihintay ng ating kapalit. Itinuturo niya sa atin na magbigay ng walang pag-iimbot, nang hindi iniisip kung ano ang ating matatanggap bilang kapalit. Sa Mateo 3:4, pinaalala ni Jesus, ngunit kung ikaw ay nagbibigay ng bukas, huwag ipaalam sa iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay, upang ang iyong lubos ay manatiling libo at ang iyong ama makakalimutan. Ang araw na ito ay hindi pa sa simpleng pagbibigay. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng may kababaang loob at tamang layunin, nang walang inaasahang pagkilala o gantimpala. Ang pagiging bukas palad na itinuturo ni Jesus sa lakas ng kapangyarihan ng Diyos bilang ama, masagana ang pagkakaloob para sa kanyang mga anak. Hindi niya tayo tinuturuan na maging bukas palad lamang mula sa ating mga labis, kundi magbigay mula sa ating puso nang walang hangganan. Nagtitiwala na ang Diyos ang magbibigay ng lahat ng ating pangangailangan. Sa Gawa 20:35, binanggit ng apostol na si Pablo ang isang aral ni Jesus. Higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Dito makikita na ang tunay na kagalakan at kasiyahan ay hindi nagmumula sa pag-ipon ng yaman o ari-arian, kundi sa pagbabahagi sa iba, lalo na sa mga nangangailangan. Kapag tayo ay bukas palad, ini-espiritual natin ang likas na katangian ng Diyos na bukas palad sa kanyang pagmamahal, kapatawaran at biyaya para sa atin. Ang pagiging bukas palad ay hindi lamang isang gawa ng kabutihan, kundi isang paraan upang maipahayag ang liwanag ng Diyos sa mundo na umaabot sa mga buhay at nagdadala ng pag-asa. Kapag sinabi ni Jesus, magbigay kayo at kayo bibigyan, inaanyayahan niya tayong maranasan ang kasaganaan ng Diyos sa isang konkretong paraan. Ipinapangako niya na kapag tayo ay nagbibigay, tayo rin ay pagpapalain. Hindi lamang First time mo po yung nakakain ng sinigang na sa kapayapaan. Kuya. Nilipat natin! Kaya mo siya nakikipis niya ulit. Ay nagbubukas Ano yan, Tay? ng pintuan Ano sa po? tunay na kasaganaan Patola. na lampas sa mga material na bagay. Kaya't ang pagiging bukas palad ay isang salamin ng pagmamahal ng Diyos sa ating buhay. Sa ating pagbibigay, hindi lamang natin Mabilis talaga kayo eh. kundi ipinapakita rin natin ang ating pagtitiwala sa Diyos bilang ating tagapagtanggol. Ang gawain ito ng pananampalataya ay nagdadala ng kagalingan sa ating puso. Dahil sa ating pagbibigay, mas napapalapit tayo sa Diyos na siyang pinakamataas na halimbawa ng pagiging bukas palad. Ang sakripisyo, walang may lalong dakilang pag-ibig kay sa Diyos ang ibigay ang kanyang buhay
Alang-alang sa kanyang mga kaibigan, ang sakripisyo ni Jesus ang pinakadakilang pagpapahayag ng pagmamahal. Isang malalim na aral na pumaling-aw sa paglipas ng mga siglo. Hindi lamang siya nangaral tungkol sa pagmamahal at kapatawaran, kundi ipinakita niya ito sa isang radikal at walang kondisyong paraan sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang sariling buhay para sa atin. Gaya ng sinabi niya, walang may lalong dakilang pag-ibig kaysa dito. Ang ibigay ang kanyang buhay alang-alang sa kanyang mga kaibigan. 1 Timothy 13. Ang sakripisyo ito ay hindi lamang pisikal na kamatayan, kundi isang malalim na gawa ng pagsubok at pagmamahal na walang hangganan na nag-aanyaya sa atin na pag-isipan kung paano natin isinasabuhay ang ating sarili. Kapag sinabi ni Jesus na ang pinakamalaking pag-ibig ay ang ibigay ang buhay para sa mga kaibigan, tinuturuan na tayo sa ang tunay na pag-ibig sa mga salita at pagmamahal ng Diyos. Hindi lamang siya nagmahal ng simboliko, kundi buo-buo at ganap na iniakay ang kanyang sarili para sa sangkatauhan. Maaari sanang pumili si Jesus ng ibang paraan ng pagtubos, ngunit pinili niya ang sakripisyo, ipinapakita na ang tunay na pag-ibig ay walang hangganan at walang kondisyon. Ipinakita niya na ang pag-ibig ay hindi lamang isang damdamin, kundi isang bagay na naipapahayag sa konkretong mga gawa. Madalas ay may kasamang sakit, paghihirap at maging ang pagsuko ng sariling interes. Para sa atin, mga tagasunod ni Jesus, ito ay nagbibigay ng nakapangyarihan kung paano natin dapat sa buhay ang ating pag-asa. Ang sakripisyo ni Jesus ay nagtuturo sa atin na pagnilalagpuan ang kaya natin gawin para sa iba. Sa ating pang-araw-araw na buhay, madalas tayong hinahamon na magbigay ng bahagi ng ating sarili. Maaaring oras, atensyon, pagkakatagal, o maging mga material na bagay. Ngunit ang sakripisyo ni Jesus ay lampas sa anumang bagay na kaya natin ibigay. Tinuturuan niya tayo magbigay na walang hinihintay na kapalit. Hindi niya inalay ang kanyang buhay para sa mga perpektong kaibigan, kundi para sa mga taong hindi perpekto, madalas ay mga utang na loob at mga taong malayo sa pagiging karapat-dapat sa ganoong pag-ibig. Ang sakripisyo ni Jesus ay nag-aanyaya din sa atin na talikuran ang pagiging makasarili at ito ng ating sarili